Ito ang isang bagay na bihirang gawin ng karamihan ng lalaki. Pero kapag nagawa mo, biglang nag-iiba ang tingin ng babae sa'yo. Hindi ka na niya basta-basta kayang kontrolin. Hindi ka na niya kayang basahin agad. At higit sa lahat, nagsisimula siyang maging curious sa'yo. Ano to? Simple lang. Hindi ka nagre-react sa emotional drama niya. Hindi ka sumasabay sa init ng emosyon. Hindi ka nagpapanik. Hindi ka nagpapadala. Pero bakit nga ba ganun kalakas ang epekto nito? At ano talaga ang nangyayari sa isip ng babae kapag ganito ka? Nawawala ang kontrol niya sa'yo. Unang nangyayari, nawawala ang kontrol niya sa'yo. Karamihan ng lalaki. Kapag nagkaroon ng emotional drama ang babae, automatic ang reaction, nagiging defensive, nagpapaliwanag agad, nagsosorry kahit hindi naman kailangan, o kaya naman sumasabog din pabalik at dun palang talo ka na. Kasi ang nangyari, hinila ka niya papasok sa emotional frame niya, pero kapag hindi ka nag-react, biglang may shift. Hindi ka niya mahila, hindi ka niya mapilit, hindi ka niya makontrol. Practical example. Sabihin natin nag-chat siya, bahala ka na nga. Hindi ka naman nag-i-effort. Typical na lalaki magre-reply agad, ha? Anong sinasabi mo? Nag-effort naman ako O kaya, sorry na, busy lang kasi ako. Pero ikaw, kalma ka lang. Pwede mong sagutin ng, okay, kung yun ang nararamdaman mo, I understand. Simple. Walang panic. Walang over-explain. Anong mangyayari? Biglang siya ang mag-iisip. Wait, bakit ganun reaction niya? Doon nagsisimula ang shift. Hindi na ikaw ang naghahabol ng approval. Siya na ngayon ang nag-a-adjust sa energy mo. Mas lalo kang nagiging mysterious. Pangalawa, nagiging mysterious ka sa paningin niya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka predictable. Ang babae, sanay yan sa pattern ng mga lalaki. Kapag nagalit siya, magsusorry ang lalaki. Kapag nagdrama siya, maghahabol ang lalaki. Kapag nanlamig siya, magpapanik ang lalaki. Pero ikaw, hindi ka sumusunod sa pattern, kaya hindi ka niya mabasa. At kapag hindi ka mabasa, doon siya mas nagiging interesado. Practical example. Nagiging cold siya bigla. Typical guy. May problema ba? Bakit ka ganyan? May nagawa ba ako? Ikaw, continue ka lang sa buhay mo. Hindi ka maghahabol ng explanation agad. Kung mag-message ka man, casual lang. Busy week ka. Catch up tayo later. Walang desperation. Walang pressure. Anong mangyayari? Siya ang magtataka. Bakit parang okay lang sa kanya? At doon nagsisimula ang curiosity. Nagiging mas respected ka. Pangatlo, tumataas ang respeto niya sa'yo. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila, kapag inintindi mo lahat ng emosyon ng babae at sinabayan mo, mas mamahalin ka. Mali. Ang totoo, mas nire-respeto ng babae ang lalaking may kontrol sa sarili. Hindi yung basta na lang nadadala ng emosyon. Kapag nakita niya na kaya mong manatiling compose kahit may drama, automatic, tataas ang tingin niya sa'yo. Practical example. Nagkaroon kayo ng maliit na argumento. Siya mataas ang emosyon. Ikaw steady lang. Instead na makipagtaasan ng boses, sasabihin mo, hindi tayo makakapag-usap ng maayos kung ganyan tayo pareho. Usap tayo kapag kalmado na. Simple, direct, controlled. Anong dating nun? Hindi ka weak. Hindi ka pushover. Isa kang lalaking may boundaries. At yun ang klase ng lalaki na nire-respeto. Nagiging mas emotionally attractive ka. Pang-apat, tumataas ang emotional attraction niya sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa pagiging cold o walang pake. Mas malalim pa dito. Ang totoo, ang babae ay naturally drawn sa lalaking emotionally stable. Yung hindi basta-basta natitinag. Yung parang bato sa gitna ng bagyo. Kapag ikaw yon, nagiging safe space ka. Pero at the same time, challenging ka rin. Combination yan na sobrang lakas ng attraction. Practical example. Nag-open up siya tungkol sa problema niya. Instead na sumabay ka sa panic niya. Grabe, ang hirap nga niyan. Ano gagawin mo? Ikaw kalmado. May paraan yan. Ano sa tingin mo yung pinaka-practical na next step? Hindi mo dinadagdagan ang emosyon. Binibigyan mo siya ng stability. Anong mangyayari? Unti-unti, ikaw ang magiging go-to person niya. Hindi dahil needy ka, kundi dahil solid ka. Ngayon, malinaw na kung bakit malakas ang epekto kapag hindi ka nagre-react sa emotional drama. Pero dito nagkakamali ang karamihan.
Akala nila ang ibig sabihin nito ay maging cold, distant o walang pake. Hindi ganon. Sa susunod na part, pag-uusapan natin, kailan ka dapat hindi mag-react? Kailan ka dapat mag-react? At paano mo gagawin to nang hindi ka nagmumukhang asshole o manhid? Kung gusto mo ng ganitong klase ng mindset, yung hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon, at mas lalo kang nagiging attractive dahil sa control mo sa sarili, make sure na sundan mo tong series na to. Sa next part, mas lalalim pa tayo. Sa part 1, napag-usapan natin kung bakit lumalakas ang attraction kapag hindi ka nagre-react sa emotional drama. Pero dito nagkakatalo kasi maraming lalaki ang mali ang pagkaintindi. Akala nila ang solusyon ay maging cold, tahimik at walang pake. Kaya ang ending, hindi sila nagiging attractive. Nagiging manhid lang sila. So ngayon, klaruhin natin, kailan ka dapat hindi mag-react at kailan ka dapat mag-react at paano mo gagawin to ng tama. Hindi lahat ng emosyon ay drama. Unang dapat mong maintindihan, hindi lahat ng emosyon ng babae ay drama. May difference ang genuine emotion. Emotional manipulation. Kapag hindi mo ito na-distinguish, dalawang bagay ang mangyayari. Either magiging pushover ka o magiging cold at disconnected ka. Parehong mali. Practical example, genuine emotion. Sinasabi niya, pagod lang talaga ako lately. Parang ang dami kong iniisip. Ito hindi drama. Ito vulnerability. Kung dito ka magiging non-reactive, mali ka. Dito dapat present ka. Pwede mong sabihin, gets ko. Mukhang mabigat pinagdadaanan mo. Gusto mo ba pag-usapan? Simple. Hindi over the top, pero nandun ka. Practical example, emotional drama. Bahala ka na. Hindi ka naman nag-i-effort. Lagi na lang ganito. Ito. Hindi to pure vulnerability. May halong pressure. May halong testing. Dito papasok yung pagiging compose mo. Hindi ka magpapanik. Hindi ka maghahabol agad. Tamang hindi pag-react ay may control, hindi pag-iwas. Pangalawa, ang hindi pagre-react ay hindi pag-iwas. Magkaiba yon. Maraming lalaki ang akala nila ginagawa nila tunang tama. Pero ang totoo, umiiwas lang sila. Silent treatment. Hindi nagre-reply. Biglang nawawala. Hindi yan strength. Avoidance yan. At ramdam ng babae diyan. Ang tamang approach, present ka, pero controlled ka. Practical example, nagiging emotional siya habang nag-uusap kayo. Instead na mag-walk out, mag-ignore o mag-shutdown, ikaw nandun ka pa rin. Pero hindi ka sumasabay sa emosyon. Pwede mong sabihin, gets ko point mo. Pero hindi tayo makakapag-usap ng maayos kung mataas emosyon natin pareho. Kalma, direkta, walang galit. Anong message nun? Hindi ka tumatakbo. Pero hindi ka rin nadadala. Kailan ka dapat mag-react? Ngayon, importante ito. May mga sitwasyon na kailangan mong mag-react. At kapag hindi ka nag-react dito, wait titi seti pafidax, doon ka nawawalan ng value. 1. Kapag may disrespect na, halimbawa, pinapahiya ka, minamaliit ka, o paulit-ulit kang dinidisregard. Dito, hindi pwedeng deadma ka lang. Practical example. Ang liit naman ng ambag mo. Buti pa si ganito. Kung tatahimik ka lang, lalong bababa ang respeto niya sa'yo. Mas tamang response. Hindi ako okay sa ganung tono. Kung may concern ka, sabihin mo ng maayos. Firm, hindi aggressive. 2. Kapag kailangan ng clarity, kung may misunderstanding na pwedeng lumaki, hindi pwedeng non-reactive ka lang habang lumalala. Example, nag-assume siya na hindi ka interested. Kung hahayaan mo lang, magkakaroon ng distance. Mas maayos. Hindi ako nawawala. Busy lang talaga ako nitong mga araw, pero nandito pa rin ako. Diretso. Walang drama. 3. Kapag may boundaries kang pinoprotektahan, ito ang pinaka-importante. Ang pagiging non-reactive ay hindi ibig sabihin wala kang boundaries. Sa totoo lang, mas lumalakas ang dating mo kapag malinaw ang boundaries mo. Practical example. Bigla ka niyang gustong kontrolin. Bakit ka lalabas? Sino kasama mo? Pwede mong sagutin. May sarili akong buhay outside sa relationship. Respeto lang din ang kailangan. Hindi ka defensive, hindi ka galit. Pero malinaw ka. Pinakamalaking pagkakamali, sobrang pagiging cool. Ito ang pinakadelikado.
Yung sobrang pagiging cool na wala ka ng emotional presence. Oh, hindi ka nagre-react, pero wala ka na ring effort. Wala ka ng energy, wala ka ng pakialam. At dito nawawala ang connection. Tandaan mo to, hindi ka dapat robot. Dapat balanced ka, controlled, pero may presence. Practical example. Nag-share siya ng good news. Na-promote ako sa work. Kung sagot mo, nice. Tapos na, kahit gaano ka ka-stoic, mababaw yan. Mas okay. Nice. Deserve mo yan. Alam ko pinagpaguran mo yan. Still calm. Pero may effort. Ang real goal, emotional leadership. Ito na yung pinaka-core ng lahat. Hindi lang tungkol sa hindi pagre-react. Ang tunay na goal mo, ikaw ang nagsiset ng emotional tone. Ikaw ang steady. Ikaw ang grounded. Ikaw ang hindi basta-basta natitinag. Kapag ikaw yung ganito, unti-unti siya ang mag-a-adjust sa energy mo. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang kontrolin. Natural na mangyayari. Practical scenario. Mainit ang usapan. Pwede kang sumabay, pero pinili mong kumalma. Pinili mong slow down. Pinili mong gawing maayos ang usapan. Anong mangyayari? Either sasabay siya sa kalma mo, o makikita niya na hindi kanya kayang hilahin pababa, at kahit alin pa doon, ikaw pa rin ang may control. Ngayon alam mo na, hindi lahat ng emosyon ay drama, hindi pagre-react ay hindi pag-iwas. At kailan ka dapat maging firm, pero may mas malalim pa dito. Sa next part, pag-uusapan natin, bakit mas lalo kang hinahabol kapag ganito ka, paano nag-shift ang attraction dynamics, at paano mo ito magagamit without looking manipulative. Kung gusto mong ma-master to yung hindi ka lang basta kalmado, kundi ikaw talaga ang nagko-control ng emotional direction ng interaction. Abangan mo yung next part. Doon na lalabas yung deeper psychology. Ngayon papasok na tayo sa mas malalim. Hindi na lang tutungkol sa pagiging kalmado, ito na yung dahilan kung bakit mas lalo kang hinahabol. Kapag hindi ka nagre-react sa emotional drama, kasi ang totoo, hindi lang nagbabago ang behavior niya, nagbabago ang attraction dynamics. At kapag naintindihan mo to, makikita mo kung bakit yung ibang lalaki, kahit hindi naman sila perfect, sila pa yung mas hinahabol. Nagiging challenge ka sa kanya. Unang shift, nagiging challenge ka sa kanya. Natural sa tao, lalo na sa babae, na mas ma-attract sa bagay na hindi niya agad makuha o makontrol. Kapag ang lalaki ay madaling maapektuhan, konting tampo, panic agad, konting cold, habol agad, konting drama, sorry agad, walang challenge. Predictable. Pero kapag hindi ka nagre-react, biglang nag-iiba ang laro. Hindi ka niya mahila sa usual pattern at doon siya nagiging curious. Practical example. Nagparamdam siya ng konting tampo. Parang wala ka ng time ha? Typical guy. Ay hindi busy lang ako. Bawi ako, promise. Ikaw. Medyo loaded lang schedule ko ngayon. Pero babawi ako pag free na. Calm, hindi ka defensive. Anong nangyari? Hindi ka nag-overcompensate. Hindi ka naghahabol. Ngayon, siya ang mag-iisip. Ganun lang? Walang panic. Doon nagsisimula ang challenge. Kung gusto mong maging ganitong klase ng lalaki, yung hindi basta-basta natitinag, may control sa sarili, at natural na nagiging attractive dahil sa presence niya, start mo sa sarili mo. Ayusin mo mindset mo. Ayusin mo reactions mo. At higit sa lahat, maging consistent ka. Kung nagustuhan mo tong ganitong klaseng content, mag-like at mag-subscribe ka sa channel. Dito hindi tayo nagbibigay ng mababaw na advice. Pinag-uusapan natin yung mga bagay na talagang nagbabago ng game. At kung gusto mo ng mas malalim pa na topics tungkol sa mindset, attraction, at self-control, marami pa tayong susunod.